Ayan na, game na ba? Yun! Whew! After ilang minutong paghihintay, 10:37 na po, pero ito sa wakas, live na po tayo. Mineski Pro Gaming League Season 7, leg number 3. Ito na po ang pinakihintay natin. Ang galing po tayo kayo sa isang unang Class S na laban, yung mali. Arcanis laban sa TNC, kung saan nagwagi po ang TNC dito, 2-1 ang score. Ngayon po, ito na, Execration laban sa Gigabyte Mineski. Pareho silang 2-0, nung nakaraang laban, nung nakaraang pagtutuos ng mga Class S teams natin. So ngayon na sila naman na magtatambal. Sino kaya ang unang matatalo? Aba, malay ko. Caster lang ako. Ako nga pala si Denki. Rock and roll na po ito. At ang dami nagsasabi na i-interviewin daw si Jules ni Cyclops bukas. Good luck naman sa kanya. Sige, binabati ko si April Lalalalav na nagpapabati sa akin. Ang dami nagpapabati kanina sa chat. Sorry, hindi ko na napansin. Kumuha ako ng tubig. Kasalanan ko na naman po itong lahat. Ayan. Bakit daw ang tagal mag-start? Ganun kasi talaga sa Pilipinas, Filipino time. Anyway, focus tayo sa draft. Uy, Tusk and the Queen of Pain would be removed. Undying Bounty Hunter dito, parang ang ban nila pang CDEC no? Pang CDEC. Anyway, Execration going in for a first pick. Leshrac would be answered by Alina Earthshaker, and Clockwork would be the last pick from Execration. Alam natin kagad kung ano gusto nila mangyari ito, gusto nila sapakan. Anyway, looking at their lineup right now, baka sabihin nyo, Kuya Denki, hindi ko makita yung lineup. Sige, walang problema. Kaya nga ako nandito, di sasabihin ko kung ano yung mga pinagpipili nila. Diba? Ayan. Huwag niyong paniwalaan yung sinasabi ni Sora KW. Ayan, hindi totoo yan. Anyway, ito. Itong si Raging, si Bimbo to. Si Ruyo, si Bash, malamang, si Jules, si Paring Kuku. Ayan, si Jules. Bagong account niya yan. Alam ko yung, kung bakit siya may bagong account, secret. Ayan. Sa Execration naman, di ba sabi ko kanina, +1 yung exec na naghihintay sila, hindi ko nagko-connect. Hindi pala si Ewe, kundi si Paring Bongers. Si Bongs ang maglalaro dito dahil tumalong ang mga PC nila. Fox, Nando, si Kimo, si Primo, at yun nga, si Bongku ang maglalaro. Yes, Class S po ito. So ayan, ano kaya mangyayari? Abangan na ito, sapakan na ba? Hindi pa naman siguro. Pero looking at the lineup right now, Lina and Earthshaker would be a powerful combination sa may gitna. Nakakaasar to. Pero pwede rin naman mag-support si Lina and I have seen that one being done nung nung Class A kahapon, kung saan akala nila mid Lina, yun pala support Lina, and na shake and bake combination nga yung kalaban kasi nag-last pick mid ng Storm at Guho, kumbaga parang na-shock. Wow, araw-araw ang nangyari doon. Pero ayan, wag kayo maniwala sa sinasabi na yung postpone, yan totoo, kalokohan yan. Anyway, tuloy lang tayo. Huskar and Bloodseeker, tinanggal po dito yung dalawang niche pick na usually pinipili bigla as last pick, kumbaga parang cornerstone, draft na parang panggulat at saka silencer. So yan, tinanggal nila kagad. Sabi ng Execration, alam namin ang laro ninyo, Gigabyte Mineski. The whole world knows your style. So tanggalin na kagad yan. Ito naman po sumunod, Winter Wyvern and Phantom Lancer mula sa Gigabyte Mineski would be removed as well. Pwede nilang i-combo yun actually for their Gyrocopter, pero sabi nila wag na lang daw. Anyway, Gigabyte Mineski would get Gyrocopter for themselves. Rubik mula sa Execration. Hindi ko sigurado kung paano yung gagawin nila dito. Leshrac can actually go as a support right now. Combination with Ruby kung may saka-saka silang planong masama, pero kung ako na lang talaga sa inyo, i-mid nyo na si Lesh. At least meron siyang pressing chance versus Alina na pareho silang meron silang harassment potential. At 10-40 na daw. Sabi ko nga sa inyo kasi delay, boys. Yeah, but anyway, TA mula sa Gigabyte Mineski, sabi nila idol kasi namin si Pangalan si Raven gusto naming mag-TA, parang feel lang namin. O di sige, pagbigyan. Gyro, Temper Assassin sa support Lina, and an Earthshaker off lane most probably. Set up support would be the next hero para sa Gigabyte Mineski. I'm now thinking of Shadow Demon. Wala akong maisip na iba. Kasi wala nang Rubik Kung may Rubik sila siguro, pwede mo sabihin na sige na nga support Lina. Pero again, we aren't really sure kung ano ang gagawin dito ng Gigabyte Mineski, di ba? So yan. Boss Denki, walang sound sa in-game. Oh, talaga? Parang meron naman. Narinig ko nga So baka bingi lang kayo ng konti. Pero di ba, okay mag-alala kasi aayusin natin yan mga tol. At nga pala, i-highlight ko lang sa inyo ng kagandahan dito sa Gigabyte Mineski. Ngayon, medyo nagpapalit-palitan sila ng pinagpipili. Kanya-kanyang trip yan. Di ba? Parang ewan ko kung anong trip niyan. Basta ganun sila lagi. So, pabati daw po sa Bear Crew, Master Denki. Sige, walang problema. Binabati ko si Soul Spade 1. Nagpapabati sa akin. Binabati ko nga pala si Bianca Yao na umuwi ng maaga. Wala palang pasok. Nice one. Clap, clap.
Binabati ko din sa Eliza Taylor na mag-isa ngayon sa bahay nila. Dahil mag-isa naman talaga siya, lagi sa bahay nila. Congratulations sa suwa. Binabati ko nga pala si Kuya Duno. Si Paring D na namimigay ng lansones. Siya pa ang nagbabalat. Galawang Kuya D. Shoutout nga pala kay RJ Amante na ngayon ay nagmo-model ng kung saan. Galingan mo. Shoutout din pala kay Boss Lon na ngayon ay na-high blood. Pero okay lang yan, mamaya na yan. Uy, Ember Spirit para sa execration. Ngayon, safe lane Ember versus an off lane ES. Sige, pwede. Pwede siguro, pwede. Oo, pwede naman. Yan. Pabati po kay Steven Sigal, Master Denki. Sige, ano problema? Ayan, parang ano. Lakasan ko yung in-game sound. Lakasan ko ba, Calves? Ising ka ba? O, sige. Okay na ba? Okay. Ayan. Akala ko ako eh. Sige. Wala problema. Wala daw video. Kalokohan yun. I-refresh mo paring tol. Yan. Si Raging po si Jay. Tama ka dyan. Sabi dito ni Slow Jam 99. Boss Nenki pabati daw ang mga tao boots. Si Leonard, si Robert, si Jonah, si Trev, at ang kanyang master, si Arnel. Sige, wala problema. Binabati ko nga pala ang PDPH at saka yung PMFG. Hello sa inyo. Binabati ko nga pala ang PDA IH na karamihan sa mga players ngayon doon pro na. Nagulat na lang ako. Dati si Dragon Fist lang. Tapos ngayon nakita ko si Kikoni pala naglalaro na for European team. Nakalimutan ko na, grabe talaga ang Play Dota in-house. Ang daming nagagawang pro. So nakakatuwa. Sobrang medyo colorful yung in-house league na yan. Nakakatuwa na naging part ako noon. Anyway, sige, tuloy lang tayo. Oh, Spirit Breaker would be banned by execration. Tapos Dazzle naman dito para sigurado na wala silang pangkapit kay Leshrac. Kasi yun naman talagang gusto ni Leshrac, di ba? Papasok lang siya, tapos chill habang nagkakasya ng napakarami niyang skills. So, if you can't burst him out, kayang-kayang ubusin nila Leshrac yung buo yung koponan. So, yes, best of 3 po ito, mga tropa pips. Kaya easy lang kayo. Walang mangyayaring chipo yan, walang mangyayaring gulatan. And habang nag-iisip sila kung sinong pipiliin nila, babatiin ko lang muna ang aming mga sponsors. Maraming salamat sa aming main presenter sa Gigabyte. Napakalulupit ng motherboards niyan. Maraming salamat sa aming co-presenter sa GameX. Sponsoran nyo na ako, please. Mahirap lang ako. Sa aming event partners, Mineski Infinity, sa secretshop.ph, sa nextgame.com, doon kayo magbet, napakalupit. At saka sa Mineski.net, Mineski Events Team, at saka syempre sa Mineski TV. Pabati daw kay Steven Segal. At binabati ko rin si David Luna 03, sabi ni Mubot. Edi wow. Stud din lang po ba si Rior or magiging permanent player ng Mineski? Secret. Yan. Ako ayoko magsalita ng tapos eh. Pero ako alam ko na. Pero syempre mag-antay tayo ng official statement, mga tropa pips, kasi ako medyo mabait ako eh. 'Di ba? Syempre, hayaan natin sila mismo magsabi. Okay? Para malinaw tayo. Anyway, pabati daw po kay Wambolitas. Anong naman ang pangalan niya, Wambolitas? O nga pala, binabati ko si Whiskey Papa. Omni Knight ang gusto dito ng Gigabyte Mineski. Teka lang. Lina Omni support, ES off lane, TA mid, gyro on safe lane, off lane Earthshaker. Okay, Lina Omni. Ang bagong tambalan ngayon. Tignan natin kung gagana ba ang Aldab. Omlina. Pilitin natin, sige, lab team sila. Execration ito, waiting for their one last support. I'm thinking of Lion actually. Yun na lang yung parang pinaka pwede nga gamitin dito kung sakasakali. Ato hindi! Si Enigma na lang daw po muna magpapakita sila dito ng kanilang immortal na sobrang lakas ng swag. O di sige, walang problema. Ayan. Sige na, game. Rio will be playing Omni Knight dito, kaya tingnan natin. I'm very excited kung anong gagawin nila. Uy, o nga pala si Nando na maglalaro for execration. Nakakatuwa, nakaka-proud na. Dati lang, yan. Lahat ng mga players na sinasabi kong kumbaga parang may mararating talaga eh. Ang isa sa mga una noon si Jaco, sinabi ko talaga na nung nauna ko siya nakilala last year. Parang sinabi ko itong batang to may maganda future nito pag nagkaroon to ng maayos na team eh. O tas nagkaroon ng maayos na team pero hanggang doon na lang 'yon. Tapos sinabi ko si Kuko, grabe talaga, sobrang hardworking. Ang dami niyang, kumbaga parang talagang gutom na gutom siya sa success. Tapos ayan ngayon, kinuha ng Minesi, nagtagumpay siya. Tapos ngayon naman, nung mga nakaraan, ang nakita kong parang may magandang future, si paring Nando. Nakita ko talaga sobrang, kumbaga puro sigido, nakikita ko yung effort niya. At ngayon, andito siya sa execration. And I'm very proud na nakakita ko ng mga players na talagang nagtsatsaga. At hindi lang yun, kasi nakikita mo rin na si Earthshaker, mga kaibigan, parang dumadank na kaagad, mga kaibigan, umakyat sa nakakapit na, para siya may kinakapitan. Para siya nakakapit sa isang invisible na lahat sila actually. Hindi pala.
Yan. Para siyang, yay! Jumping! Sa kabilang side, anong itsura ng mga tao doon? Wala. Boring. Mong oblation si Enigma. So, ayan na lang. Yan na lang. So sige, pakilala ko muna yung mga players natin mga kaibigan. Syempre dito sa Mineski Pro Gaming League, binibigyan natin ng maganda-gandang introduction ng mga kuya natin. So ganito yan, sa Mineski, Gigabyte Mineski, we have Bimbo, aka Raging Sad Face, as Lina. Andito si Rio, as Omni Knight. Jesse Vash will be playing Earthshaker. Yun, trademark niya yan. Si Jules naman ang gagamit ng Gyrocopter. And last but not the least, we have Kuku Palad as Templar Assassin sa kabilang side ng mapa dito. Mula sa Execration, si paring Fox as Leshrac. Support po yan. Nando as Ember Spirit. We have Kimo as Rubik. Andito si BGO1 aka Bong as Enigma. At si Primo Bondal ang clockwork nila. O, nagkakakita na ba sila ito? Anong mangyayari? Wala. Pabati daw kay Shera Queen. Sige, walang problema. Malakas kayo sa akin. Boss, pasagot. Paano mag-bet? Kasi pwede, pag nag-bet ako, hindi lahat ng items ko lumalabas. 2 items lang. Pwede May mga items naman ako na binili. Ano yun? Hindi pwede pang bet. Pasagot, salamat. Hindi mo pwedeng i-bet kung kakabili mo pa lang. Siguro maghihintay ka pa ng ilang days bago mo siya ma-i-bet talaga. At saka, hindi ako yung pwede mong tanongan ng ganyan, paring tol. Kasi ang problema, hindi ako bet lords. Yun. Lahat ng items ko, pinaghirapan ko at iniiyakan ko kapag nawawala. Yun. Pero mamaya na yan, ano mangyayari? Ops, nagkakaabangan. Nandun dito, umabari. Sabi niya, ako na talaga. Pero, ops, sumisilip. Si Bimbo dito. May nagtanong kagad. Wala na daw ba si Gio sa Mineski? Si Gio po nag-aral. Si Owa din, may gala. Ewan ko, may handa ang pinuntahan. Gusto mong makikain. Pero basta, hindi naman sila permanenteng nawala. Nag-take lang sila ng break. So, malalaman natin yan kung sila ba ay aalis na talaga o baka naman ano pa. Sabi ko nga sa inyo, merong mga official statements. Abangan nyo lang yan. So, ito, tingnan natin. Ops Jules, nasa solo flight. Rio dito, mga baby, bumablock. Rino, siya po ang offline dito. Support Lina forevermore. Ayan, tambalang Lina Omnight, mga kaibigan. Galawang Aldab talaga yan. Lee Knight. Lee Knight, bale, resident F-Ker. Sige, galing mo. Sige. Pwede. Lee Knight. Hashtag Lee Knight. Pwede. Lee Knight. Kasya ba? Kasya yan. Oh, pwede. Ayan. Ops, ano mangyari? Tumigil na sila. Gina daw po. Ano yan? Nagkakaroon natin ng konting lag. Very aggressive pushward. Coming from Execration. Not really the best. Kasi kung pwede lang ibabayan dito, mas maganda kasi para makakita sila ng mga nagti-TP in na mga kung sino man. Diba? Pwede sila makapag-anticipate ng any TP opportunities or counter TPs. Pero siguro ito na lang na ward na to medyo inconspicuous. So walang alam ang Mineski na meron palang Warderino dyan. Sa may baba naman mag-isa lang. Primo and Jules, teknolohiya, laban sa teknolohiya, ang lamang nga lang ng isa lumilipad. O ayan, gumamit agad ng Liberator skill. Itong Gyrocopter, samantalang itong Goliath, walang magawa. Oh, the son from Jesse Bash, umigot muna sa kabilang mundo. Oh, pero nagkakulungan sila mga kaibigan, banding! Ang problema, ang tataba ng Mineski, hindi sila kasya dito sa makipot na landas. Buhay si Primo mga kaibigan, he can salve it out. Yun, nawasak ko yung salve. Hindi pa salve si Jules. So may gitna naman, kamusta? Kuku versus Nando. We all know na medyo lamang dito si Kuku Palad. TA to. Not to mention, maganda yung bigay na salve. Ako po, saan ka pupunta, Jer? Ang sakit ng meld and now he activates his, refraction, trying to chase Nando away. 310 laban sa 355, and of course the 355 would always win. Kuku Palad would be taking the first blood right now. Grabe, Kuku Palad talaga, much respect. Isipin mo na lang, pwede naman mag-mid si Jules, pwedeng mag-mid si Bimbo, pero they actually trust Kuku to go to the mid lane. So malaking bagay yun para sa akin. Kumbaga, kasi sa Mineski, syempre alam natin na ang household name, Bimbo, Jules, yan. Sila. Pero kaganda naman kasi Mineski always change, kumbaga parang meron silang flexibility in a sense, nagpapalit sila ng lineup. Pero again, you can never count on Execration. We're waiting for Kimo and Fox combination to actually kick in, yung kanilang pag-roaming dito. Pero hindi ata yun ang mangyayari. Fox is playing really passively as a carry. I think, siya yung safe lane carry. Bong dito ang nagja-Jungerino Masterino.
giving Nando the mid lane. I think it's a little bit of a mistake. Sabihin natin, sige, kailangan din niya ng, kailangan din niya ng XP, yes. Pero kung si Fox na lang sana, he can go toe-to-toe with a Temper Assassin better than an Ember Spirit. Pwede kang mag-theory craft kasi mga paring tol, mga audience natin dyan. Pwede mong sabihin na, Kuya Denki, may Flame Guard siya at saka Searing Chains to remove the DOT. Ay, to be used as DOT to remove Refraction. Pero that's not the point eh. Hindi naman araw-araw Refraction ng laban eh. Ang laban dito yung last hit eh. Diba? So kung ano na lang sana, kung si Fox na lang sana or si Leshrac ang nandun sa may mid and let Ember go safe lane, yes, medyo mas matagal yung XP. So late pa siyang makakapag level 8 or level 9 para ma-max out yung dalawang skill. Pero nonetheless, diba? At least, diba, hindi siya masyadong mapupuko. Pero again, hindi naman ako yung magaling. Pero ito, nahuli niya. Niluto niya si Kuko, mga kaibigan. Meld pa more. Tingnan natin. Sabi niya, tara, prituhin natin yan. TA, mga kaibigan, medyo mainit sa may Sahara. Oops! Oh! Ang sakit! Oh! Tapos meron pang isang dito coverage mula kay Jesse Bash. Kuko pa, nagbago ng isip. Nagbobola siya dito pero one more hit and he is gonna die thanks to the creep. Ikaw talagang MVP. Ikaw talaga, ito yung creep. MVP. So sad boys dito mga kaibigan, hindi in-expect. I think a little bit expected even siguro ni Nando na merong darating na 8D. Papakainin siya ng 8D nito ni Jesse Bash pero wala eh. Mamaya niyan. Kimo. And Fox is here. Okay, Bimbo nag-rotate. Royo dito might die. He's gonna get bursted down. Pero mukhang makakaganti ata. Bimbo would kill Kimo. Ang problema ito shared eh. Ako po. Habol, slow. Nasa ng Stanini. Hindi LSA muna. Hindi makakaabot yung Malefice nito ni Bong. BGO1 being blocked by his own creep sadly. At kaya yun nangyari kasi wala siyang immortal. Ganun yun eh. Pag wala kang immortal, nagkakanda problema. So, mamaya na yan. Hindi pa? Ayan. Oops. Huli ba? Nando dito. Niluto si Kuko. What would be the next thing that's gonna happen? Wala pa daw dito. Hindi, wala. Chill lang. Chill lang. So, kamusta ang Lina? Ito, wala na. Nagkahiwalay na naman po. Hindi na sila magkikita ulit. Oh, ano? Nagkakaabangan. Wala. Kimo dito trying to roam up slow. Andito na po si Potato Guy aka Bimbo and that would be another easy kill. Those rotations coming in from Mineski like literally taking a page out of Execration's book. Usually Execration yung nagaganoon eh. We all know Kimo as the aggressive support. Yun yung paborito yung mga hero, di ba? Skyrath Mage, Rubik, yung mga tipong nag-roam, Lion yan. Pero unfortunately mga kaibigan, mag-isa lang siya since BGO1 is relegated towards jungling. And so far, no rotations to actually gank in. Ito, pero ito, may masamang balak. Rio, smelling something here. Gumamit kagad ng repel, mga kaibigan. At nito, gumamit ng ano dito. Oh! Back hole na lang daw muna. Pero doon naman po, Stanini! Pinakain na naman ng 8D. Raging is on a killing spree right now. Bimbo! Sulit na sulit ang paggamit niya ng Lina dito. Walang, ano lang, arcane boots lang ang puhunan, sir. Pero nice try. Napalupit talaga. Jesse Vachito just on point right now with all those long range stunts. And we can all attribute it to Earthshaker being a wonderful asset in the game. Long range stun is sobrang sobrang sulit. Imagine mo, hindi mo kailangan makita para makapag-disable ka ng kalaban. So the surprise factor is there. Literally behind Hazel Eyes yung nangyari sa sa Execration. Wala silang kamalay-malay. Sabi ko, ano pala? May laban pa doon. Samantalang ito, Jules gumamit kagad ng ulti. Tinamaan ni Jules si Kimo Rubik, mga kaibigan, nagpresenta na matay. Primo dito still safe and sound. Humuk siya dito, nothing home. Saklap ng mga buhay para sa Execration dito. Pero mamaya tingnan natin. Hindi pa naman tapos ang laban. Fox, hindi pa siya namamatay dito. Nakatago si Bimbo. Rio, ipipresenta, level 5. Wala pa siyang ulti. Hindi naman niya kailangan ulti. Rio, tinamaan ng magaling. Nag-heal siya sa kanyang sarili. Where is the lightning? Here we go. Pero no mana. Oh no. And may mana siya. Pero sakto ang repel. And now he baited it. He baited it down. Stun. Hindi tumama. Ako, Bimbo. Na-lift ka pa. Ikaw ito yung mamatay. Pinadala sa may malayo. Si Fox, sinira ng Tor. At siya pang madjajay pa sa heal bomb from Rio. And grabe ang ginagawa ng Minesi, mga kaibigan. Execration just overextending. Hookshot main from Primo. A little bit too late. Sayang, pero Primo Budal trying to go for the missile. Not gonna hit Rio dito with that repel. Munti ka na. Almost, but no cigar. Para dito sa ano. Ayan. Pero ito, anong binubuo niya? Sa daming circlet, boy. Ah, okay. Bubuo siya dito ng Magic Wand.
plus siguro drums would be the next item for paring Jules. Check natin lahat. Habang niliting natin yung network dito. Oy, kumidlat, narinig ko yun. Naku po, si Bimbo dito. Oh, pero naunahan niya si Nando. That's done again. 8D na naman. 8D na naman. Pinatikim na naman ng 8D on those lockdowns. Very beneficial para sa Mineski ngayon. Dahil, tingnan mo, nauuto nila yung execution eh. Abante naman ng abante. Akala nila makakaisa sila pero 8D lang pala ang sasalubong. At yun, may nagtanong, do the casters speak in English? Yes, I can. But unfortunately, this tournament is a local tournament. So, I am supposed to cast in our local tongue, which is Tagalog. So, please bear with us. Romania and Omit TV, Nando. Wala pang item. Ano lungkot, rabilan natin, abutan natin, guys. Kahit pang bracer lang. Sige na, ano tayo? Solicit, pero mamaya yan, dalawang Psionic Trap. Only one was removed thanks to this wonderful Sentry Ward. But that's it. Uma-extend na naman si Nando dito. Alam niya, top team na naman siya ng 18 niya. Ayan na naman, pahuli ka Balbon. Kahit meron kang Flame Guard. Oh! May Ninja ka 2 move siya. Nice one. So, ito lang tayo. Ito naman, si Bujo Sata nagbabadya dito. They know that Ninja sa may proximity siya malayo. Kimo, umaabante. Hook shot. Not gonna hit. Jules. But instead, the Chris would take the damage. Tinulak ito Primo. Might be in danger. And ito si Rio. Heals. And the repel. And now he's gonna move in. Sabi niya, it's time for the chase. Let's go. Nasa natin TP. Walang tumitipi mga kaibigan. Si Prox ito makakatakas ata. Walang stun. Pero ito, dating si Bimbo. Not even a smoke. Not even nothing. Pero the mere fact na nakaligtas si Jules sa lahat ng ginawa na execution. Napakalaking bagay nito. Talagang yung tambalang Lina. Sobrang sulit eh. Lupit. So ngayon, Mineski is in the lead, 11-3. Execration still finding their tempo right now. I think they're just waiting for Fox to go online. And maybe wait for Bong to get the dagger. Pag nakapag-blink na siya dito, medyo pihado makakapwesto sila ng maganda. Ang problema nila kasi, ang problema nila yung initiation nila ngayon. They cannot always rely on hook shot para makapag-go. So ngayon, imagine, if they can actually get a black hole, blink black hole, napakalaking bagay doon. They have to respect Earthshaker's initiation capabilities. Not to mention, kapag nakapagbitaw ng Guardian Angel, it would be a hard fight para sa execution. So ngayon, kumbaga, gawin nilang 2 for 1. Diba? Nando, wala pa ring item. Ang sarap abutan ng pera. Magkano ba? Mamaya na lang yan. Tuloy-tuloy lang ako repel and heal para kay Kuku. Sabi niya, sige, bigyan kita ng sustain. With Yasha on his side, I think they can push this tower, no problem. Andito si Kimo. Wala pa siyang Nako skill. Wala pa. Slow. Wala. Hindi mo nagagamitin. Tingnan mas may taas. Tingnan niya. 5-1 po ang kills ni Lina dito. Sobrang solid. Kahit si Bimbo, support ng laro, nakakapag-kill pa. Ito na. Huli ba nila to? Oh! Nabasa niya. Basang-basa. Kung ano yung Kung ano pa ito, hookshot made. Tinamaan si dito. Bimbo, let's see, pagbagsak ng apoy, patay dito mga kaibigan, hindi nakakuha ng streak. Oh, wala pa ng plastic. But anyway, call down, catching 2, Primo is now dead. Nando trying to run away para abutin siya ng 80, hindi siya inabutan. Medyo maikli, hindi siya kulang. Oy, Chubimbo Gaming, pero di mo may ilagan yun boy. Pero okay lang, nakagamit siya agad ang kanyang Remnant out, Jules still trying to chase. Nalubidan siya ng Lumbans. Anong susunod na mangyayari? Sige, pakainin pa yan ng konti. Nagdabog po mga kaibigan, Enchanted Kingdom, pero wala lang, ganun yan, mamatay si Jules. Unfortunately, napunta yung aggro kay Jesse Vash. So he's gonna live and actually survive that one. Samantala, sa may gitna, Fox would be killing Rio. So ngayon nakakuha ng kill si Fox. Medyo magkakaroon siya ng pag-asa dito ng konti. Nakukuku. Wala, muntikan na. Kung muntikan na siyang i-go nun, buti na lang medyo kulang-kulang sa mana si paring Fox. Almost, but hindi ganoon na nangyari dito. So tuloy-tuloy lang tayo. The score is now 15-5, lamang ng 10 ang Mineski. Checking the net worth, we have 5K advantage for Mineski right now. XP is at 4K. Kaya alam mo na. Diba? So may 20 minutes isa, chill lang muna. Ayan. So ganyan talaga muna tayo mag-cast ngayon kasi pag hindi tayo makakatulog tayo eh. Ayan, aminin nyo na. Na medyo anong oras na rin kasi, di ba? Oy. Wala. Akala ko next level place mula kay Kimo eh. Wala lang pala, kukuha lang pala ng rune. Ayan.
Ayan. Yung mga nanonood ngayon, iniisip ko tuloy na paano yun mo magka sila Lon at saka sila Trike. Pero okay lang yan. Oops, abangan na ba natin ito? Abangan natin ito. Fox. Still no items. Just getting Soul Ring for himself. Oy, nanakaw niya yung Purification. Malaking bagay ata to. Tingnan natin kung magagamit pa niya yan. Let's see if it can be utilized properly right now. Pero I think it won't be that case. Ang mas mahalaga niya manakaw, Repel. Repel would be very big. Imagine Nando with Repel on his side. Hindi literally untouchable. Pero mamaya na yan, Nando. Dito si Jesse Bash. Walang Blink Dagger, pero he can go for the simple stun. Simple stun maneuver would work. Simple stun, sir. Wait for it. Wait for it. Hinita lang dumating ang mga katoto. Andito na si Bimbo. Where is the stun? There we go. Waiting for the right moment. The nukes. And Nando is dead. Kuko hinahabol dito mga Ben. Ooh, the swat from the Meld Strike. Gigabyte. Mineski. Just making it look too easy right now. Grabe. Imagine mo double kill yun sa isang support. Doesn't really matter. Sabi ni Bimbo, support ako, okay lang yan, akin pa rin ang kill. At anyway, hindi naman kasi na ganun ka big deal na makakuha ka ng last hit because medyo naging equated na, medyo naging mas smooth na yung transition ng yung kill gold at saka yung share na tabi-tabi tayo. Anyway, ito Enchanted Kingdom, ayan, nagdadabog lang. Jesse Bash will be taking the last hit, hindi pala, joke lang. Buo na ang Blink Dagger ni Jesse Bash ngayon. So we can expect Mineski to actually press on every engagement that they can see right now. Yule Scepter is now up for Lina and that's a big problem para sa Execration. This is a support Lina. So, at 40 minutes in, securing a Yule Scepter para siyang mid. Para rin siyang mid, diba? So, alam mo na kaagad na upwards way of the economy is literally in favor of Gigabyte Mineski right now. Patingin ng gold shot habang nagkakagulo sila. 5K still on top of Mineski. 5K XP din. So, alam mo kaagad, tig-1,000 bawat isang player. Tig-1,000 sila. Gusto mo na sila. Threads po mga kaibigan, parang clockwork yan na kasi ang uso ngayon. Para mabilis kang mag-right click, di ba? Ayan. Ito naman, ayun, sa wakas, BGO1 now securing a Blink Dagger. But the problem is, mas may nauna sa kanya. ES, naku po. Kung ako tatanungin mo, Blink Dagger ni Enigma o Blink Dagger ni ES, I would say ES kasi una sa lock, mas malakas ang lockdown potential. Pangalawa, hindi channeling. Pero mamaya na, dito na. Tumatakbo na stun BGO1 dito nasa may problema ata, hindi mamaya na yan. Jules ito would die. Yes, he will. Hookshot made para kay Jesse Bash. Where is the follow-up? Wala siyang kakampi mga kaibigan and he's gonna die from the carry Clockwork na naka-power threads. Power threads hand of Midas sa split of Alacrity. Ano yan eh? Yasha. Diffusal. Oo, actually Diffusal would be a good choice. Versus Rio. Versus an Omina, you can remove Repel and the Guardian Angel. So, kung medyo, halimbawa, laseng si Primo, pwede siyang mag-diffusal dito. Well, for diffusal carriers, I can look at Nando, to be honest. Pero, syempre, it's a distraction for him. Kailangan niya ng drums, kailangan niya ng, tawag dito, Battle Fury, para kahit paano meron siyang DPS output. Pero that's it. That's it. Diba? After a Battle Fury, I think you can go for a Diffusal just to have the niche item to just remove the Repel and the GA from Mineski. Kasi, medyo mahirap ata. Physikalan din naman ang gusto ng Execration dito. They have Nando. So, Sleight of Fist would be wonderful. Pag nagsama-sama sila, pero may Jesse Bash ito nahuli mga kaibigan. Ito na Execration, sabi ng pagante. Nag-Echo Slam si Jesse Bash, pero parang Echo lang ang nangyari. Echo Slam, patay pa rin sa cooldown ito ni Jules. And the killing will be taken away. Wala pa ring Blink na nagaganap hanggang ngayon mula kay Enigma. Well, I haven't seen Blink being utilized by Earthshaker nonetheless. Siguro, nagtatago lang sila muna. Sabi nila wala. Secret lang pag may time. So ito, make it that. Control of the creep wave. Uy, ang ganda. Tama itong ginawa nila. Hindi mo kagad dito ng ward para hindi makaspot ang Mineski na magandang opportunity to go for the Blink Echoes lang. Pero, ngayon naman ang problema, Execration nagkakaroon ng space to farm. Teka mo, mamaya BKB na to si BGO1. Remember, walang nangyayaring rotations ang Mineski sa jungle lane. All of their rotations coming in is from the lanes. Uncontested po ang jungle ni Enigma dito. So, looking at it in an economic perspective, mas marami yung pinagkakakitaan ng Execration, di ba? So, para sa akin, medyo, guys, ito, level with me. Gank nyo si Enigma. Kasi may hirapan kayo. Ngayon naman, para sa Execration, ito lang masasabi ko sa inyo, payamanin nyo si Nando. Hanap kayo ng space. You have to gank. You have to gank as 4 or gank as 3 kasi malamang si Enigma na sa jungle.
para kahit paano ma-offset yung ginagawa ng Mineski ngayon. So, yun lang, a little bit of a tidbit here and there. Pero anyway, the score is 18-9, doble po ang kalamangan ng Mineski dito sa execution. I have shown you the goal graph, but let's see if there are significant changes. Ngayon, nagkaroon ng isang engagement. Wala. 7.5K pa rin po. Paakyat tayo tuloy-tuloy papunta sa second floor ng opisina namin. Sa XP naman yan, 5K. Parang pera ko lang sa bulsa ko ngayon. Grabe. Ang ginagawa ng Gigabyte Mineski ngayon at talagang galit na galit sila. At naalala ko tuloy niya, nung nasa Davao kami, di ba, naglaro, ESL 1 New York yun, laro ng Mineski. Nung kumakain ako, lamang yung Mineski. Tapos, nung bigla kong sinilip yung hawak kasi ni Duno yung cellphone, nanonood kami sa cellphone. Nung pagsilip ko nung cellphone, boom, biglang natalo yung Mineski, my goodness! My goodness! So, sabi ni Kuya D, at saka tawag dito. So, totoo daw yung Lasma powers ko. So, wag nyo naman ako sana sisihin kung sakasakaling matalo ang Mineski dito. Hindi po yung totoo. Anyway, nag-blink in dito si Rio. Blink dagger for Rio Hasegawa. Siguro may gusto siyang statement dito. Sabi niya, ayoko talaga ng martilyo. Gusto ko talaga ng panangga. Pero mamaya habang pinatay ni Lina dito si Fox, nag-e-aegis dito. Si Kuko pala ng Let's See. He has the Desolator anyway. So, kanyang sulukin yan malamang sa malamang. And Aegis will be taken away. Pinadala sa bote. Itong mamahaling ko yan na naman po. Vice Ganda Courier. Pero mamaya na yan, tuloy-tuloy lang ata pag-aabandi dito ng Mineski. My goodness, I missed that kill, sadly. Pero to, Kuko mga kaibigan, galit na ginahabol pa sa kanya. Tama ba yan? Ang sakit! Pero mamaya na yan, Kuko mabe, no mana. Nothing to do here. Sabi ni BGO1, tatakbo tayo pero pinaputukan siya ng slow. And let's see if there would be a chase. I guess that's it. Nakakatuwa, no? Kasi good knowledge of the mechanics from Mineski's Kuko. Alam niya na hindi ma-evade ng ninja moves yung kanyang attack. Pero mamaya Rio ang heal bomb dito. Pre-magating caught. Black hole para kay Rio. Pero tinipin nila dito. Ito yung target to. Atakin yung boy. Pero buhay pa ni si Rio dahil meron siyang repel. Doesn't really matter if he can be pulled. Dahil kulang ang gravity ng execration dito. Guardian Angel para kay Jules. Nanakaw po Nanakaw ni Kimo. At kaya sabi nila, Fox, it's time. Umaba na tayo the repel. 10 seconds repel is just too much. 12 seconds pala. Pero nga naghahanap sa walang execution. Wala silang makitang kalaban. The lift would be there. And Nando, hindi pala. Kimo will be taking the last hit. Blink out. Nice try from Jesse Bash to actually help his ally from escaping. Pero ang problema, medyo waay kapaligo. Kulang. Almost but no cigar na naman po. Mga kaibigan. Ay, painom. Ito mamaya na. Let's see. Nando, nagtatago si Kuko. Sabi niya, surprise! Mofos. Ninja moves. Wala. He is alive. Sir, kaya may nangyari dito. Hook shot. Primo trying to push Kuko away. He has double damage, so it would be a disaster if you could face that one. Nanakaw niya ang Psionic Trap. This is very good. Spam those traps, homie. Spam those traps. Yan. So ngayon may additional ng map control ang execution dito with that Psionic Trap. They can actually have Roshan check, some other tawag dito, utilizations ng trap nito ni TA na ngayon tanging Mineski lang may advantage if you catch my drift. Pero mamaya na yan, Mineski just pushing in. Meron silang Desolators. Sabi ko nga sa inyo, wala silang katakot-takot na mambulahos dito. Mineski on their way to actually press the offense on execution. Where is the hook shot? We're waiting for it right now. Primo on position. Kuko mga kaibigan, nilagyan ng kapote, nilagyan pa ng repel, naglagay ng dance floor dito si BGO1, tara sayaw tayo. Yan, tao yan, promise. Yan, hindi ko alam ba't ganyan ako mag-drawing. Mamaya na yung Kukupal, still having the repel on his side. Pwede pa niyang gamitin yan, mamaya na. May wards dito. Oops! Blinking in! Isa pa! Kulang mga kaibigan sa sustansya at vitamina. Ang right ni Kuko yun so far because nakaano pa lang siya Yasha dito. Pero mamaya pag nakapipon pa siya ng konti pang items, it would be enough. Jules trying to run away, but still they're making lots of damage. Nasaktan po ang Torre ng execution dito. At tingnan mo, si Kimo, sabi niya, ano gagawin natin? Naka-refill The stun, waiting for it. There we go. Dance floor na naman. Tara, cha-cha tayo. Pero wala. Kimo, getting hit. Nakanakaw niyang refraction. Kukupalat still on the prowl right now. Primo, we are waiting for your hook shot. Walang nangyayaring ganon. Samantala, si Bimbo nagpapanggap na carry, nagpa-farm siya dito mag-isa. Sabi niya, sige Kuya Denki, ta-transition na ako kasi malakas kayong
malakas kayo sa akin eh, di ba? So, na-live dito. Kukupalat, getting caught. Burst the Stone Cold Stunner. It was done. Pero mabanis sabi niya, Kimo, kahit may refraction ka, wala akong pakialam na itulak sa Kukupalat dito. Mabiyan dito na papatama ang fall down catching. How many? 2, 3 people. Pero that's it. May tumitiping is there. Ano pala yun? Aegis. Kukupalat now alive and kicking. Pero mamamatay siya dahil he was there. Oh, hindi siya tinamaan ng Guardian Angel. Perfect time. Oh, Echo Sam sa wala, mga kaibigan. Medyo comedy ang pagkatama dito. No stun, only the damage. And we all know that Echo Sam is used for the stun mostly. Primo, tumatakbo sila, tumabit tatlo ang patay. Apat-apatay pa na isa si Lina dito. Nakaisa, nakapiso ng Ember Spirit. And now, it was a good defense from Execration. Pero you should not give up Ember in that ordeal. Dapat nabubuhay pa si Ember sa ganun eh. Dapat siguro hindi siya lumulusot-lusot. Dito lang siya dapat. Ay, dapat dito lang siya. Yan. Kapi-kapi siya dyan. If Execution can actually catch up on Mineski right now, this is an Ember Spirit we're talking about. Medyo malakas-lakas to. At saka, Leshrac, you can never count out Leshrac any time of the day. Pag nabuo na niya ang kanyang Bloodstone Octarine Core combination Lande factor, mahirap na yan. And Rubik also has a lot at his disposal right now. Kung manako niya, say, repel, promise please, repel ang inakawin mo. Ito ayun ang assignment mo, pre. Your mission, nakaw repel. Yun lang. GA is good. Okay yun, parang Kimo. Nanakaw mo yung GA. Pero ang problema kanina, medyo naging comedy gaming eh. Sayang. Yan, okay lang yan. Jesse Vash, meron na siyang Blink Dagger. Kanina pa pala yan. Rio, nag-heal para may masabi lang. Sabi niya, tinulungan kita. Hinil kita. O baka may compendium challenge. Pero mamaya na yan. Si Nando dito, nahuli na naman po in this. Si Potato Corner, naku, wala. Tatakbo dito mga kaibigan. Pa magbabalat pa ng patatas. Si Lina dito, hindi man lang yan ni Yules. Ano ba naman yan? Dastan. Ops, nalubidan. Boom! Pwede naman siya. LSA, Buga Play, Mihil Bomb, and the Laguna Blade. Pinauwi sa Laguna si Nando dito. Mega kill for the support. Take note. Support, guys. Tuturo kita, huwag kang gumalaw. Huy, lagi kita ng araw. Bayan, ulit. Dire's top tower is under attack. Grabe. So ngayon, Mineski, medyo umaapaw sa yaman. Tingnan nyo guys hindi po to core guys. Hindi po ito yung core. Ito po yung core ng Mineski. Ito. Naging support bigla si Omni Knight. Hindi na siya yung off-laner. And Lina, with Guardian Greaves. Actually, Guardian Greaves is pretty good. You can remove debuffs. Okay, walang debuff. Oh, sorry. Pwede mo tanggalin yung yung Searing Chains. Okay. Good. Ayan. Kasi maraming hindi nakakalimot na ang Guardian Greaves sa mga factor niya ay nakakapagtanggal siya ng debuff. Yun actually yung rason kung ba't siya binubuo ni Bounty Hunter. Dahil in the case na merong dust yung kalaban, you can use it para i-debuff yung dust. Hence, you will become unseeable again. So, may nagsabi ni Racing Gun doesn't sound remotely like Cyclops. Syempre, hindi naman kasi ako si Cyclops eh. Pag Cyclops ako, ganito mag-cast yun. And he's going in, and the stun, and Mineski Jules is not there. Not ganun. Wala. Hindi naman ako ganun mag-cast. Syempre. It's a ninja! Oh! Wala. Hindi. Joke lang. Oy, shoutouts nga pala kay Cyclops. Tropa ko yan. Ayan. Pataas ka na. Taas na ng party MMR namin. Nabuhat ko siya. 4K na ulit. Congratulations. Joke lang. Baka magalit si Cyclops, baka di nyo alam yung MMR niya. Joke lang yan. Mamaya na. Oops! Fox! Stun. Rio blinking in. Nothing to do here. Sabi niya, atas ako. Joke lang yon. Oops! Gumamit si Kimo ng kanyang Ghost Scepter. Jules destroying the tower. Hindi pala. Pati ba naman yon ninakaw ni Bimbo. Grabe talaga si Bobeams. Bimbo Bobeams. Medyo tossbus ng konti. He is going for not an Aghanim Scepter. But instead, he's gonna go for the Bloodstone unless Vanguard to. Vanguard. Oh, nako, huli. Kimo, naglagay ng naglagay ng refraction. Tama yan, okay lang yan. Nag-push sila to Jules, just destroying this structures as well as Kuku. At sinusulit lang nila ang kanilang mga items ngayon. Na alam nila na medyo lamang sila pagdating sa structures. Na tama kay Fox, yung hotdog ng Pure Foods at wala lang. Ayun na yun, 80 was also being used. Huli ba? Hindi, kukupalan, makataka siya syempre. Yun, blink out. From safety. Hook shot! Hook shot! Wala. Ayaw. So mga kaibigan, uncontested push coming in from Gigabyte Mineski and Execration. Parang nawawalang mga bata. Di nila kung saan sila pupunta. Hindi dyan ng DSWD. Kung ako sa inyo, smoke gank na ito. Pero wala ata muna.
Roshan would be taken by Mineski. I can smell it Radiant's right top now. Pero tower wag has daw muna. fallen. Wala muna yan. Patingin ng goal graph. Wow! It's now at 15k goal advantage. XP naman, 12k. Konting baba lang pero hindi man lang sumayad for the past 20 minutes. And Mineski easily killing Roshan. Aegis para kay Kuko Palad. Kumusta yung item ni Jules? BKB, Sanguine niya siya, Ring of Aquila, Drums kasi wala daw siyang tiwala kay Rio. Kuko naman, BKB din para sa kanya, Yasha, Casual Yasha, Desolator, Blink Dagger, Casual Threads, Swag. Rio naman, uy, magpapaklik ka, pre. Ayan. Blink Force, siya daw kasi si Batrider. Batrider daw talaga kasi. Si Bimbo naman, yun na nga, Bloodstone ang binuo niya dito. No Aghanim Scepter, no Blink. Para sa kanya, Greaves lang talaga. Pero ito, abanti na sila. So, hindi ko na-check yung item. Okay na. ES, Blink, and Force Staff. Then, sa kabilang side, Kimo, meron siyang Go Scepter and a Point Booster. I think an Aghanim Scepter would be coming up soon. Nando naman, meron na siyang Battle Fury and that's it. A Primo Bondal, Diffusal Blade nga, tulad ng sinabi ko. Alam nyo na kaagad, di ba? Galing ko. Oh. Galing ko, di ba? Diffusal na ito. Mamaya na yan. Kuko Palad, na-lift dito. Meron siyang repel. So, you can go for this one. Naku po, tumama ng call down dito. Kuko Palad moving in. Catching Lumik or Kimo off guard. Nando trying to run away. Walang mga buhay ang execution dito. Lahat sila nasa 50%. Vacuum! Hindi pala vacuum. Ano pala? Tawag dito, black hole para kay Kuko. Naku po, pero yun lang. Kulang mga kaibigan sa pansin. At ngayon si Bimbo, galit na galit. Nyari sa Pilipinas. Support ang gumagawa. Laguna, wala. Aegis would be pop. Kuko is now back. Primo dito pinaliguan ng apoy. Double kill and a wicked sick mula dito kay Bimbo. Sabi niya, hi Fox, kamusta? Aboy siya tuloy-tuloy dyan mga kaibigan. Ito na po. Puputok na naman ang butsi niya. Boom! LSA! Hindi! Nag-suicide na lang daw. Mas mabuti nang magpatay niya ang kanyang sarili kaysa may makapatay sa kanyang iba. Ganyan tayo sa Dota. Ang nag-iisang laro kung saan ini-encourage ang mag-suicide. Anyway, si Fox nandito. Jesse Bash, naka-abangers, pwede siyang gumawa ng kanyang stun. Ops, sa timing. Tina-timing niya, nagbagong isip mga kaibigan. Parang girlfriend ko lang, ayaw daw muna niya. Pero nag-blink si BGO1, wala lang. Bong dito. Naku po, huli ka Balbon. Abangan. Boom, LSA. Laguna Blade. Luhod. Monster Kid. Nanakaw Laguna dito. Tingnan natin gagamitin ba niya. Kukupa na sa peligro, hindi pa niya magagamit. Ako po, Kimo, mamamatay na. Not even a chance to use the stolen ult. Godlike na po si Bimbo dito at naging The Bimbo Show. Ang buong game number 1, gumamit ng Guardian Angel para makapag Fountain Dive. My goodness. Mineski. Crushing execration. Grabe, and this would be game number 1 for Aray ko, nagunat lang ako. Sarap. Ayan. Game number 1 is going for Gigabyte Mineski. At ang masasabi ko lang dito, tumaba kasi si Lina. Yun. At saka medyo solid yung play ni Jesse Vash dito. Yung mga huli nila sa mid, Ember Spirit, tiga mo 0-11, hindi man lang nakaporma mga kaibigan, naging bata siya dito. So yun.